Kapag naiisip natin ng mga pirata, madalas ang imahinasyon natin ay nagdadala sa atin sa isang wild adventure na puno ng fantasy. Dahil ito sa mga captivating na mga libro kaya ng Treasure Island o kaya sa mga pelikula kagaya ng Pirates of the Caribbean. Naliligaw tayo sa mga kwento ng daring escapades, mysterious treasure maps at ang iconic na X marks the spot. Pero tanggapin natin ang masakit na katotohanan. Ang mga totoong pirata mula sa Golden Age of Sail ay hindi mga romantiko. Sila ay mga kriminal na naghahasik ng takot sa mga merchant ship na nagsasamantala sa mga unregulated waters ng Caribbean Sea at iba pang lugar sa karagatan. Ang kanilang buhay ay hindi glamoroso, bagkus ito ay maikli at brutal. Subalit sa bawat fantasy ay may katotohanan at kung minsan ang reality ay sumasang-ayon sa ating imaginative story. Minsan lang ang hidden treasure ay totoo. Naghihintay na madiskubre ng mga matatalino na makakatuklas sa mga clues na naiwan nito. At dito na papasok si Olivier Levasseur o mas kilala sa tawag na The Buzzard, isang kilalang pirata na nag-iwan ng isang nakakaakit na code na may hawak ng susi sa kanyang nakatagong kayamanan. Dito magsisimula ang ating adventure. Si Olivier, tulad ng isang mapanuksong Riddler, ay nag-iwan ng mga malalabong bakas, mga misteryosong mensahe na may hawak ng sikreto sa kinaroroonan ng kanyang kayamanan. Parang One Piece ang style, di ba? Now, imagine mo na ikaw ay isang modern-day treasure hunter, may wit at curiosity. Nagde-decipher ng enigmatic code ng The Buzzard. Ito ay isang quest para sa riches at glory, isang real-life puzzle na naghahamon na mabuo. Ikaw ba ang magiging isa sa makakakrak ng code at makakahanap ng long-lost treasure ni Olivier Levasseur? Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang nakakapangilabot na kwento ni Olivier Levasseur, isang French pirate na merong hindi lamang kahanga-hangang paggamit ng espada kundi pati na rin ang isang matalas na pag-iisip. Ipinanganak siya noong huling bahagi ng 1680s sa gitna ng magulong 9 Years' War. Si Levasseur ay nagmula sa isang mayamang pamilya sa Calais. Lumaki siya sa isang maginhawang kapaligiran at nakatanggap siya ng mahusay na edukasyon at pinaghusayan pa ang kanyang skill bilang isang architect. As fate would have it, pumutok ang War of the Spanish Succession taong 1700s na naghatid naman ang kalahati ng Europa sa conflict. Ang French crown ay naghahanap ng mga skilled sailors para sa kanilang interes na naging dahilan naman para mabigyan nitong si Levasseur ng letter of marque mula kay King Louis XIV. Sa opisyal na dokumentong ito, naging privateer siya. Pinapayagang atakihin ng mga kalabang barko at agawin ang kanilang kagamitan. Sa ilalim ng French flag, ang letter of marque ni Levasseur ay technically expired nang matapos na ang gera. Pero sa halip na magretiro at mamuhay ng mapayapa, tumahak siya ng ibang landas. Si Levasseur ay naengganyo sa alindog ng pakikipagsapalaran at ang kalayaan ng open sea, kung kaya't siya ay nagdesisyon na sumali sa mga pirata. Noong 1716, ipinangako niya ang kanyang loyalty sa pirate organization ni Benjamin Hornigold. Sa oras na yun, si Levasseur ay naging isang malupit na pirata. Pinatibay na mga taon sa dagat at may isang astig na peklat sa isa niyang mata na proud niyang tinatakpan naman ng isang eye patch. Ang kanyang reputasyon ay masikat pa sa kanya dahil siya ay bantog sa kanyang galing sa seamanship at nakakaakit na presensya. Sa kanyang kasanayan sa espada at matalas na intellect, si Levasseur ay isang puwersa na dapat bantayan sa high seas. Siya ay nagdulot ng takot sa mga puso ng kanyang mga kalaban na nagpapakita hindi lamang ng kalupikan sa labanan, kundi pati na rin ng isang mapanuring isip na nalulusutan ang kanyang mga kalaban. Ang kanyang mga matatapang na makikipagsapalaran at mapangahas na ugali ay nagbibigay sa kanya ng isang pwesto sa gitna ng mga alamat ng piracy. Pero ang treasure niya ang nakakaptivate sa imagination ng marami.
Naging pamoso si Levasseur dahil sa pagbabaon niya ng isang pinakamalaking kayamanan sa mundo. Isang yaman na pwedeng magpatotoo ng mga pangarap. Iniwan niya ang isang coded message na nagsasabi kung nasaan ang kayamanan, na nagpapadagdag pa ng isang misteryo sa kanyang legendary status. Pagkatapos makipaghiwalay sa gang ni Benjamin Hornigold, nagdesisyon itong si Levasseur na mag-venture out at subukin ang karagatan ng sarili niya lamang. Bitbit ang kanyang ninakaw na merchant ship na binago niya bilang isang nakakatakot na war vessel at bumuo ng crew. Nag-umpisa sila sa isang attack spree sa Atlantic coast ng Brazil. Sinalakay ang mga barko na feeling niya ay vulnerable. Isa sa pinakamalaking tagumpay niya ay ang pagsakop sa barko ng mga alipin mula sa Angola na nahuli niya sa timog baybayin ng Brazil kasama ang mga taong ibinibenta. Inabandona ni Levasseur ang mga tauhan ng barko sa kanilang sirang sasakyan na tiyak na ikamamatay nila at isinakay naman ang 240 na mga alipin at tinala sa isang pulo malapit sa Mackay na hindi kalayuan sa Rio de Janeiro. Pero ang daring ng mga action ni Levasseur ay hindi nakalusot sa mata ng mga otoridad ng Portugal. Ang kanyang barko, ang La Luis, ay laging sinusundan ng mga vessel ng Portugal na nagtulak sa kanya at tumakbo sa iba't ibang safe harbor gaya ng Canania, Ilha Grande at Ubatuba. Ang mga encounter sa mga Portugal ay nagbigay ng problema sa crew ni Levasseur na nagdala ng mas maraming pagkawala, kasama na ang pagpatay sa 10 crew member sa Ubatuba. Kahit na maraming problema, nakakuha si Levasseur ng isang tsansa na baka makabawi siya sa kanyang buhay. Isang social French trader ang nagpark ng kanyang vessel sa Paranaguá Bay na malapit lamang sa kanya. Hindi nagdalawang isip itong si Levasseur at diretso niyang sinugod ang valuable prize na ito at hinabol ito sa open sea. Kaya lang, ibang gusto ng tadhana. Napunta siya sa isang matinding bagyo malapit sa Continga Island. Ang La Luis ay hindi kinaya ang bagyo at lumubog noong March 9, 1718 kasama ang 80 crew. Si Levasseur naman ay nakatakas sa lumulubog na barko gamit ang isang maliit na escort brigantine na nagtungo naman sa São Francisco do Sul. Doon, kinuha niyang isang bangka na puno ng cassava flour na nagbibigay ng kailangan na pagkain para sa kanyang natitirang nagugutom na crew. Sila ay bumalik sa Canania, handa na ulit ituloy ang kanilang mga pirate adventures. Hindi napigilan ng pagkawala ng kanilang barko itong si Levasseur at ang kanyang mga tauhan. Sila ay nagpatuloy, umaakyat at nagnanakaw sa mga barko habang sila ay naglalakbay patungo sa hilaga. 2 buwan lang matapos ang pagbagsak ng La Luis, si Levasseur ay muling lumitaw sa Caribbean sa isang mas maliit na sasakyan na kanyang ninakaw habang pabalik siya sa Brazil. Ang mga pirata ay nakaranas ng isang matinding laban sa HMS Scarborough na pinamumunuan naman ni Captain Hume, pero nakatakas at nakahanap sila ng kanlungan sa Caribbean kasamang malaking bahagi ng kanilang natitirang kayamanan. Nagkita ulit sa mga dating kasamahan. Si Levasseur ay naging kapitan ulit ng isang barko noong 1924. Nakamit nilang itinuturing na pinakamataas na tagumpay ng isang pirata sa panahon ng Golden Age of Sail. Nakuha nilang Galleon Nossa Senhora do Cabo ng Portugues na isang malaking barko na nagdadala ng mga mahalagang kargamento. Kabilang na dito ang Bishop of Goa at ang Viceroy of Portugal. Nagpabalik naman mula sa mga kolonya patungong Lisbon. Ang kayamanan sa loob ay sobrang laki na kahit na ang pinakamalit na pirata sa kanila ay nakatanggap na nagkakahalagang 50,000 pounds. Pero ang pinakamalaking parte ay para kay Levasseur na lamang. Sumunod ang kapalaran kay Buzzard at nahuli siya sa Madagascar taong 1730 at namatay sa Reunion Island. Pero bago yun, itinago niya ang kanyang kahanga-hangang kayamanan at hanggang ngayon hindi pa natutuklasan kung nasaan ang mga yun at naghihintay nga na madiskubre. Ayon sa kwento, sa isang dramatic moment bago siya bitayin, si Levasseur ay hinila ang isang kwintas mula sa kanyang leeg at itinapon ito sa mga tao at sinabing, "Find my treasure, the one who can decipher it." Nakaukit sa kwintas ang 17 lines ng text na nakasulat sa isang unfamiliar script. Kahit na na-decipher agad ang alpabeto na ginamit sa inscription papuntang plain text,
hindi pa rin malaman ang totoong meaning at clues sa lokasyon ng kayamanan ni Levasseur dahil hindi pa natatranslate ang mensahe mismo. Sa kasamaang palad, ang kwintas ay wala na. Pero hindi yun nagpapigil sa mga naghahanap ng kayamanan na subukang basagin ang cryptogram sa pag-asang matutuklasan ang nakatagong kayamanan. Ang gawain ng pagsasali ng text ay sinimulan ng isang Englishman na nagngangalang Reginald Cruz Wilkins taong 1947. Pero ang cryptogram ay naging mas mahirap kaysa sa inaasahan. Ang mga early attempts ni Cruz Wilkins ay nagbigay ng ilang outlandish suggestions. Naniniwala siya na ang code ay base sa Masonic symbols at nagsuggest pa siya ng koneksyon sa pagitan ng Zodiac, Solomon's Clavicles at Hercules' 12 Labors. Isang nakakalitong mix ng symbols na hindi naman mukhang related sa trabaho ng isang pirata. Base sa theory ni Cruz Wilkins, isang series ng mga tasks na inspired sa labors ni Hercules ang kailangan gawin sa isang specific order para ma-access ang treasure chamber. Dagdag pa dito, ang treasure chamber ay pwede lang maabot sa isang particular na sandali ng low tide. Ibig sabihin, kailangan nilang magtayo ng dam para pigilan ang tubig sa pagbalik nito. Hindi naapektuhan si Cruz Wilkins ng complexity. Patuloy siyang naghanap at nag-excavate sa isla ng Mahe, pero ang kanyang pagsisikap ay nagbigay lamang ng mga antique rifles, scattered coins at mga labi ng mga patay na pirata. Sadly, namatay siya noong May 3, 1977 na hindi nasusolve ang final code at hindi na didiskubre ang ultimate secret ni Levasseur. Ngayon, kung nagsisimula ka ng magduda sa katotohanan ng buong kwento ito, well, hindi ka nag-iisa. Meron talagang mga ilang kakaibang bagay na nagpapataas ng kilay at nag-i-invite ng skepticism. Halimbawa, ang pagkawala ng original na kwintas at ang 2 siglong agwat sa pagitan ng kamatayan ni Levasseur at participation ni Cruz Wilkins sa kwento ay tila nakakapagtaka. Sa totoo lang, dapat tandaan din na ang Levasseur cipher ay lumabas noong 1934 nang i-publish ni Charles de la Roncière ang kanyang libro na The Mysterious Filibustier, The Story of a Hidden Treasure, na nag-explore naman sa kwento ng Seychelles treasure, habang ang cipher mismo ay hindi directly linked sa Oak Island. Ang mga activities na may kinalaman dito ay may certain similarities na nagpapahiwatig na baka may mga elements ng kwento na kinuha mula sa ibang famous alleged treasure hoard. Bukod pa dyan, kahit na genuine ang cryptogram, pwede rin ito maging isang final prank mula sa isang taong mamamatay na. Siyempre, pwede rin naman ang cryptogram ay isang fake creation na ginawa sa same time na mga mapa ni Palmer Kidd at mga cipher ni Kuwaya Khan na parehong mga naging hoax lamang. Sabi ni Roncière, ang cipher ay nasa kamay ng isang notaryo na nagdadagdag ng isa pang level of uncertainty. Baka wala itong koneksyon sa pirate na si Olivier Levasseur na magiging ang pinakamadali at pinaka-straightforward na paliwanag. Kahit ano pa man ang origins nito, ang cryptogram ay nakakuha ng imagination ng maraming tao na nag-dedicate sa pagsusolve nito. Nag-trigger pa nga ito ng 2 malaking treasure hunts. Baka fabrication ng buong kwento o baka naman isang malupit na prank na ginawa ng The Buzzard sa kanyang huling sandali. Pero ito ang dapat mong itanong sa iyong sarili. Papaano kung totoo ang code? Papaano kung ang piratang si Levasseur ay talaga nag-iwan ng isang clue sa kanyang tunay at hindi pa natutuklas ang yaman? Isang clue na hindi pa nasasagot hanggang ngayon. At dito na natatapos ang ating journey sa mysterious world ni Olivier Levasseur at ang kanyang hidden treasure. Mula sa daring adventures ng isang notorious pirate hanggang sa enigma ng isang unsolved cryptogram, tinalakay natin ang kaakit-akit na kwento. Pero hindi pa tapos ang paghahanap. Ang tanong ay naririto pa rin. Baka ikaw na ang nag-iisang makakasolve ng code at makakahanap ng kayamanan ni Levasseur na matagal nang nawawala. Isipin mo ang thrill, ang excitement ng pag-decipher ng isang centuries-old mystery, ang pag-uncover ng isang treasure trove na hindi naaabot ng maraming sumubok, ang opportunity na isulat ang history at i-claim ang legacy ng isang legendary pirate para sa sarili mo. At kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panonood
at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.